Hello mga bata, magandang araw. Ako nga pala si Kuya Ken. Kuya Kenji ang pangalan ko. Ano nga ulit ang pangalan ko? Magaling. Alam niyo ba mga bata na meron akong daladalang kwento para sa inyo? At ito ay patungkol sa magkakaibigan. Bago ang lahat, tatanungin ko muna kayo kung mahilig ba kayo sa mga hayop? Mahilig ba kayo sa mga hayop mga bata? Magaling dahil ang ating kwento ngayon ay patungkol sa mga hayop. At ang pamagat ng kwento natin ay ang tagabantay ng kagubatan. Ito ay sinulat ni Kenji Barrios, Gladys Rose, at Idrin Eve. At nakikita nyo mga magagandang larawan na ito? Ito ay iginuhit ni na Idrin Bustos, Girly Scarlan, at iba pa. Bago tayo mag-umpisa mga bata, maaari bang sa akin lamang ang iyong mga matatenga? Mabuti. Tayo mag-umpisa mga bata, ang tagabantay ng kagubatan. Noong unang panahon, sa isang matahimik at payapang kagubatan, ay may nakatirang mabait at matulunging leon. Kahit sino basta't nangangailangan ay kanyang tinutulungan. Isang araw, naisipan ni Leon na maglakad-lakad at mamasyal sa kagubatan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may isang kunehong lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Sabi ng kuneho, Leon! Leon! Tulungan niyo po ako! Ang aking kapatid ay nahulog sa butas! Sabi ni Leon, "Saan? Tara at tulungan natin!" Pinuntahan nila ang butas kung saan naroroon ang kapatid ni Kuneho. At agad naman itong tinulungan ni Leon para makaahon sa butas. Sabi ng Kuneho kay Leon, "Maraming salamat po, Ginoong Leon." Sabi naman ni Leon, "Walang anuman. O sige na, umuwi na kayo. Magagabi na at baka hinahanap na kayo sa inyo." Kinaumagahan, habang himbing na himbing sa tulog si Leon sa kanyang kuweba, napukaw siya ng sigawan sa labas. At ito pala ay si Unggoy. "Leon, tulungan mo kami. Nanggugugulo na naman si Lobo sa mga kaibigan natin." Pinuntahan ni Leon ang kanyang mga kaibigan at nadatnan niya roon si Lobo na tinatakot at ginugulo ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niyan ay nagalit si Leon. Umungol siya ng napakalakas, nagulat at natakot na naman si Lobo, kaya umalis na rin ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik na naman ang Lobo, ngunit hindi para manggulo, kundi para humingi ng makakain. Gutom na ang Lobo, ngunit ni isa sa mga bahay na kinatok niya ay walang naawa dahil sa inaalala pa rin nila ang kasamaan nito. Nahihiya man ang Lobo na humingi ng tulong kay Leon, wala na siyang pagpipilian dahil gutom na ito. Sabi ni Leon. Sabi ni Lobo kay Leon, "Maari ho bang makahingi ng makakain?" At sabi naman ni Leon, "Halika, tumuloy ka sa tahanan ko." Pinatuloy ni Leon si Lobo sa kanyang kuweba at hinandaan niya ng iba't ibang masasarap na pagkain. Nang siya ay paalis na, nakonsensya naman si Lobo sa kanyang mga masamang ginawa at humingi ito ng tawad. "Patawad sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo at sa mga kaibigan mo, Leon." Sabi ni Leon, "Okay lang, basta huwag mo nang uulitin ha." Yan ang sabi ni Leon. Sinabi ni Kuneho ang lahat nang nakita niya kung paano pinatuloy ni Leon si Lobo at ipinaganda ng makakain. Sinabi rin niya na pinatawa nito ni Leon at nagsisisi na ito sa mga kanyang mga kasalanan na nagawa. At ang panguling naman niya na sinabi ay, "Patawarin niyo ako, sana ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pangako, hindi na yun mauulit pa."
Nangako si Lobo na hindi na niya ulitin ang mga kanyang mga nagawang masama. Nakita naman ng mga kapwa nito na totoong nagsisisi siya, kaya pinatawad nila ito sa mga kaibigan nila sa gubat. Simula noon, naging payapa na ulit ang kagubatan. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Meron lang akong tanong sa inyong mga bata. Ano bang natutunan ninyo sa ating kwento? Tama, dapat magiging matulungin sa kapwa, huwag maggawa ng gulo sa ating kapwa, at higit sa lahat, tayo ay magmahalan. Hanggang dito na lang mga bata. Paalam!